Isang magandang araw na naman po sa ating mga subscriber, sa ating mga silent viewer. Isa po ito sa pinakamahalagang gamit ng anglers, lalo na po sa freshwater. Yan po yung floater. Shoutout po sa ating mga ka-SPC anglers. At sana po magustuhan nyo ang ating bidyong ito. Kaya tara na, gawa na tayo ng sarili nating floater. Intro muna tayo. Paki-like na lang po ang ating channel, subscribe at pakipindot na po ang notification bell para updated po kayo sa susunod na mga video. Pag na po tayong magawa, ang kailangan po natin dyan ay barena, sirang tsinelas, cutter, at ngayon po ay puputol tayo noong sukat na para sa laki na gusto nating gamitin. Ito naman po ay simpleng-simpleng gawin. Basta sundan lang po natin yung ating video at sigurado po pag natapos nyo ito, marunong na rin po kayo. Yan. Habang sinusukat po natin yan, shout out po kay Perps TV, NR Autoblog, sa ating mga kaibigan, kay Boss Alelex Dayo, Boss Julius, kay Madam Hazel, Boss Trevor at sa kanyang ama, kay Fidel, kay Ricky, kay Gerald, kay Sydney. Shout out sa inyo at sana ay may mapulot kayo dito sa ating gagawin ngayon. Kalimitan po sa ating mga anglers, laging namomroblema sa floater, lalo na po at yung mga nabibili naman natin sa Shopee ay medyo mahirap ihanap ng katugmang sinker at lagi rin tayong nagre-repair. Ito po yung isang magandang solusyon. Tayo na lang po yung magawa para sigurado po madali nating maiaakma sa ating sinker. Simple lang pong gawin ito at makikita po nyo yung kalalabasan. Maganda rin at maayos ding gamitin. Maganda po yung kulay ng ating nakuhang sirang tsinelas. Kitang-kita po yan pag nakalawit na tayo sa ating paboritong spot. Yan po yung haba na gusto nating gawin. Naputol na po natin ng maayos at pantay. Gagamit din nga pala po tayo dyan ng gunting para medyo parang bibilugin na natin yung mga tagiliran para pagka kinamitan na natin ng liha ay mabilis nating mabibilog. Ayan. Medyo nahirapan lang paggugupit, mapurol na yung gunting. Kailangan din pala po natin dito sa ating gagawin ang pagpapainitan ng ating pagpapasukan ng gagawin nating floater para maikasa doon sa barena. Para pag-ikot niya, saka natin lilihain para makuha nating mabilog at yung akmang laki na gusto natin para doon sa ating floater. Yan, medyo nagkakahugis na siya. Yan po ay pag nadaanan ng liha, medyo ang gagamitin po natin ay yung medyo
hindi kakinisan para po mas matalas siya at mabilis nating matatapos yung ating gagawin. Sundan lang po nyo yung video para po sa susunod pwede nyong maitry kung kaya po ninyo. At alam ko naman po, basta anglers maparaan at madali nilang matutunan yung paggawa ng ating gamit para sa ating hilig na pamimingwit. At habang patuloy po nating inaayos yung ating gagawing floater, baka po meron kayong mga suggestion o gustong mapanood kung paano yung paggagawa ng ibang mga gamit bilang isang anglers. Pwede po kayong mag-comment at sa abot po ng ating makakaya ay gagawin po natin ng video yung inyong mga gustong matutunan na kung paano gawin yung iba't ibang uri ng mga gamit ng isang angler na gusto po niyong mapanood. Yan, naipasok na po natin doon sa pinakakawad. Ngayon po ikakasa na natin dyan sa barena para maumpisahan na po natin yung pagliliha. At nang maging floater na siya, mabilog na natin. At ito naman po ay mabilis lang na gawin. Yan, maganda na po yung korte niya. Utay-utay ng maging floater. At maganda rin po yung kulay. Pwede rin po natin gawin yung gulong ng bike na buo. Maganda rin pong gawin yun. Kaya basta gawin po at medyo maganda yung kulay, okay lang pong gawin na floater. Nasa inyo na po kung alin yung gusto nyong gawin. At lahat naman po basta goma lumulutang po yan. Yan, floater na po siya. Medyo paliitin lang natin ng konti yung pagkakabilog para mas maganda. Yan. Niya po, pagkatapos nating magawa at maayos, testingin po natin yung bigat na kailangan ng sinker para sa ating magagawang floater ngayon. Yan. Ayos na. Parang floater na siya. Konting pabilog na lang. Medyo paliitin natin para mas madaling makita yung galaw niya sa tubig pagka may kumakagat ng isda sa ating pamain. Ganda rin yung kulay ng napili nating tsinelas. Nasimot po natin yung kanina doon sa daan. Yan, malapit na po nating matapos. Kaunting haspin na lang. Okay na po yung floater natin. Mabilis lang naman pong gawin. At alam ko po na kung napanood nyo yung video, kahit kayo ay kaya na ninyong gumawa ng sarili nyong floater. Salamat nga po pala kay Nono na nanghingi sa atin ng floater. Kaya naisipan nating magawa at ibinidyo na rin natin para po doon sa ating mga ka-anglers na nagnanais magawa na iniisip nilang mahirap pero simple lang naman pong magawa. Kaya kung kayo po ay gusto nung ganitong mga video, paki-subscribe na lang po yung ating channel. Yan po yung San Pablo Anglers TV. At para po doon sa mga gusto ng ganitong klase ng mga video, paki-comment na lang po at pakilagay kung ano pa po yung mga gusto nyong video. At gagawin po natin ng paraan na makagawa ng video para sa inyo na pwede nyong pakinabangan para po sa inyong masaya at
maligayang pamimingwit. Peace on na lang po sa ating mga ka-anglers, mga kasamahan kong anglers na palagi ang lumalawit, kung yan man po ay sa alat o sa tabang. Peace on, mga idol. Marami pa po tayong nais gawing mga video, pero mas gusto ko po sana na kayo yung mag-request para po alam ko na yung gusto ninyo ang ating magagawa ng sariling video na pwede po nyong pakinabangan. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng ating mga video. Sana lang po patuloy nyong suportahan yung ating munting channel, at ako po ay nalulugod na gumawa ng mga video dahil po alam ko na kahit paano ay nakakatulong po ako sa inyo na makapagbigay ng kaunting kaalaman para po matulungan kayo sa mga bagay na papakinabangan nyo sa ating bisyo. Yan po yung ating pamimingwit. Shoutout din po sa ating mga kaibigan, kay Boss Rene Manelbo. Shoutout po sa inyo, boss. At sana po ay patuloy yung inyong pagtulong sa aming grupo, San Pablo o SPC Anglers. Diyan po sa bayan ng San Pablo, na wala pong sawa na tumutulong para po sa kalinisan ng ating mga lawa. At yan, habang patapos na po tayo sa ating ginagawang floater, ay sana ay meron kayong natutunan sa ibinahagi kong bidyong ito. At yan, okay na po siya. Kahit inabot na tayo ng ulan, tuloy pa rin yung ating paggagawa. At yan, okay na po siguro ito. At kabitan na lang po natin siya nung kabitan ng swivel. Gamit po tayo dyan ng pardible o yung safety pin. Yan po yung gagawin nating kabitan ng swivel para po sa ating floater na ginawa ngayon. Testingin din po natin yan pagkakabit ng ating swivel, kung okay ba siyang lumaro sa tubig. Yung pagandahin lang natin yung ikakabit natin. Madali lang namang ikabit yan. Isusyuglo lang po natin para hindi matanggal. Lalagyan po natin niyang pinaglihaan para tumigas siya at hindi matatanggal kahit bigwasin natin ang bigwasin yung ating pamingwit. Pasok lang natin yan sa likod, tapos lagyan ng shoe glue. Okay na yan. Yan, okay na. Lalagyan na lang po natin ng shoe glue para tumibay siya at hindi maalis. Tapos testingin po natin kung anong klase ng sinker yung babagay sa ginagawa nating floater. Wala pa nga po shoe glue, matibay na. Lalo po pag nalagyan niya ng shoe glue, sigurado po hindi na yan matatanggal. Yan. Yung testingin na po natin. At yan po yung finished product natin.
Nilagyan din po natin ng nasimot nating plastic doon sa pinakatuktok niya para kitang-kita lalo. Okay na po siya. Thank you po at maraming salamat sa lahat po ng nanood ng ating bidyong ito. At God bless na lang po sa inyong lahat. At sana po ay nakinabang kayo sa ating video.